Mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elvis. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2001 sa bukirin ng South Cotabato. Nagtatrabaho ako sa asyenda ni Madam Rosalinda at isa ako sa pinagkakatiwalaan niyang tao pagdating sa pagtatrabaho sa kanyang lupain. Ako ang kumukontrata sa mga taga-bukid para sa pagpapasweldo at naghahanap ng mga tao. Mahirap pero kailangan para kahit papaano ay makaluwag-luwag naman sa buhay. Ganito naman talaga kapag may sarili ng pamilya. Ginagawa ang lahat para mabuhay ang mga anak. Mabuti na lang mabait ang aking asawa. Naiintindihan niya ako kapag ginagabi ako ng uwi o kung minsan ay kailangan kong makitulog sa bahay ng aking mga amo. Kahit papaano, hindi naman naging pabaya si Madam Rosalinda at palagi niyang naibibigay ang aking sahod sa tamang oras. Nasasanay na ako sa pagiging isang ulirang ama. Nang isang araw, may dumating na dayo sa amin. Nagpakilala siya sa pangalang Pedro. Bibili daw siya ng lupa at gagawing hasyenda. Hindi ko kilala ang lalaki, pero aaminin ko, nakakainggit ang taglay niyang kagwapuhan. Matikas at makisig. Halatang mayaman at mataas ang pinag-aralan. Siya yung tipong hawig ng isang artistang hindi ko na po papangalanan. Wala naman akong ibang napapansin sa kanya, maliban sa mailap niyang mga mata na tila matalim kung tumitig sa mga tao. Nakita ko ang pangunahing ugali niyang iyon dahil ako ang nakausap niya nang dumating siya sa aming hasyenda. Hindi namin siya kilala at sa totoo lang ay naglipana na ang mga masasamang loob ngayon sa kahit saang lupalop ng mundo. Marami ng krimen na nangyari dahil lamang sa simpleng pagtitiwala. Ngunit hindi ko mapigilan si Madam Rosalinda nang sabihin niyang desisyon niya ang masusunod at hinayaan niyang ibenta ang iba sa kanyang lupain para pagtrabahuhan ng lalaki. Lumipas ang mga araw at napagtanto kong wala namang kakaiba sa lalaki. Masipag siyang magtrabaho at sa katunayan ay naghahanap ng paraan para makipaglapit sa akin. Nararamdaman ko iyon dahil sa kanyang mga pasimpleng pagbibigay ng mga pagkain at kung ano-anong regalo sa aking mga anak. Manong Pedro ang tawag ng aking mga anak sa kanya. Pansin ko, pangangaso at pagliliw-aliw sa kagubatan ng kanyang libangan. Medyo ilang buwan din siya sa aming poder pero wala naman siyang ginawang mga bagay na ikarereklamo ng mga kapitbahay namin sa amin. Sa katunayan niyan ay matulungin siya at tumutulong sa mga taong nangangailangan. Kalaunan ay nagkaroon na din siya ng maraming mga tauhan at utusan. Nagpatayo ng malaking bahay para sa kanyang mga tauhan. Ang hindi ko lang maintindihan, kagaya niya ay kakaiba din kung makatitig ang kanyang mga tauhan sa amin. Para bang may nalalaman silang sekretong hindi pwedeng malaman ng iba. Ginusto kong matyagan sila dahil iba ang kutob ko sa grupo niya. Mahirap mambintang ng kahit na ano pero ito lang naman ang naiisip kong dahilan kung bakit kailangan kong lapitan ang baluarte nila. Minsan ay nagipit kami ng aking asawa sa pagkain. Nagkataong wala noon si Madam Rosalinda na bumiyahe sa Maynila kaya wala kaming ibang mapagpipilian kundi ang lumapit kay Senyor Pedro. Nagulat ako nang sa pagpasok namin sa kanilang bahay ay maayos naman ang pakikitungo ng kanyang tauhan sa amin. Pinagsilbihan pa kami at sinabihang maghintay sa kanilang amo na noon ay abala pa sa pag-aasikaso ng kanyang taniman ng kalamansi sa likod ng bahay.
Nang dumating si Senyor Pedro, nagulat ako nang makitang may nakasunod sa kanyang mga katulong na may dalang sangkaterbang pagkain. Inalok niya kaming kumain na itinanggi ko noong una. Ngunit nang sabihin niyang gusto niyang sumabay sa akin ay nagpaunlak na rin ako. Kumain ako at napagtantong napakasarap ng kanyang mga inihandang pagkain. Alam kong kapag sumusubo ako ay tinititigan niya ako. Habang tumatagal napapansin ko ang pagkadismaya niyang reaksyon, kaya naman hindi na ako nakatiis at hinarap siya. Tinanong ko siya kung anong problema. Anya, labis daw siyang nagulat nang makitang wala daw akong takot na kinain ang isinilbi niya. Namutla ako sabay tanong kung may lason ba ito. Hindi na ako nag-abala pang mag-inarte kasi nga alam ko namang nagugutom ako. Tumawa siya at sinabi sa aking maraming bawang at patak ng kalamansi ang pagkaing inilagay niya sa akin. Ngumisi na din ako at sinabi sa kanyang bakit naman ako matatakot gayong hindi naman lason ang bawang at kalamansi. Gusto ko siyang tanungin kung bakit at ano ba ang intensyon niya pero hindi na din ako nag-abala pa. Sinabi ko na lang sa kanya ang aking sadya na hindi niya naman ipinagkait. Pagkatapos nagpaalam na ako para asikasuhin naman ang kailangan namin sa bahay. Kinabukasan, nagtaka ako nang maging maaga kong panauhin si Senyor Pedro. Sabi niya, bibigyan niya ako ng malaking halaga kapalit ng bagay na ipinagkakasundo niya sa akin. Napakunot noo ako at nagtanong. Ang paliwanag niya, may isang napakahalagang bagay sa bahay ni na Madam Rosalinda na kailangan kong kunin nang walang nakakaalam. Kinabahan ako at kaagad na tumanggi sa sinabi niya. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ako magnanakaw ng kahit na ano. Isang simpleng bagay na nakatago sa pinakatagong bahagi ng bahay nila Madam Rosalinda ang kailangan ko daw kunin. Nakuryoso tuloy ako at sinubukan siyang tanungin kung anong klaseng bagay ba iyon. Kapag napatunayan kong may kinalaman sa kayamanan ng aking amo ang kukunin ko, ay hindi ako makikipagkasundo sa kanya. Anya, may tinatagong botelya ang aking amo at may lamang isang pambihirang likido na mahalaga sa kanilang pagtatago ng tunay na katauhan. Kailangan ko raw itong makuha para malaman ko kung anong klaseng nilalang daw ba talaga ang amo ko. Hindi ko siya lubusang maintindihan kaya anya, tsaka na niya ipapaliwanag kapag nakuha ko ang bagay na yon. Huwag daw akong mag-alala at hindi naman ito ginto o pera na alam kong pagsisisihan kong kuhanin. Hindi na ako nagreklamo pa at tinandaan ang bagay na sinabi niya. Kinagabihan, nag-ala treasure hunter ako sa loob ng bakuran nila Madam Rosalinda. Ang alam ko, sa Lunes pa siya babalik kaya kampante akong walang sino man ang makakahuli sa akin. Sa likod bahay ako pumasok dahil mas kabisado ko ang daanan papunta doon. Alam ko ding walang lock ang pinto sa likod kaysa sa harapan na siguradong may nakakalat na iilang bayarang gwardya ng aking amo. Oo at pinagkakatiwalaan niya ako. Pero may mga kakaibang bagay sa boses ni Senyor Pedro na hindi ko kayang tanggihan. Tila ba nasa ilalim ako ng hipnotismo na hindi ko napapansin. Kabadong humakbang ako papasok sa loob ng likod bahay matapos kong itulak paawang ang pinto. Dahan-dahan akong naglakad hanggang sa makarating ako sa kanilang salas. Madilim at walang katao-tao. Imbis na matakot, sinunod ko lang ang sinabi sa akin ni Senyor Pedro. Hindi ko alam kung paano niya nalamang may basement si Madam Rosalinda dahil ako man ay hindi ito alam. Ngayon ko lang nadiskubre ang itinatago niyang silid sa ilalim ng hagdanan.
walang imik akong binuksan ng munting pinto ng basement at napatakip ako sa aking ilong nang sumingawang amoy masangsang sa loob ng silid. Patiyad akong pumasok sa loob at sinuyod ang paligid. Bigla akong natakot nang mapansing napakarami palang malalaking buto sa aking paanan na kaagad kong tinapatan ng ilaw mula sa aking dalang flashlight. Kumpirmado, mga buto ito ng tao. Sinalsal ng kaba ang aking dibdib at hindi kaagad nakagalaw. Lumipad ang aking isipan sa mga panahong kakakilala ko lang kay Madam Rosalinda. Masyadong misteryosa noon ang babae. Hindi namin halos makausap. Nagsimula lang siyang maging malapit sa kanyang kapwa nang minsang tulungan namin siya mula sa pagkakahulog sa bangin. Sa pagkakaalam ko, hinahabol siya ng isang mangangaso noon. Hindi naman niya sinabi kung kilala ba niya ang taong iyon. Mabuti na lang at nailigtas namin siya at dito na kami nagkalapit at naging isa ako sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Hindi ko naman ugaling makialam sa personal niyang buhay. Pero ngayong natuklasan ko ang tungkol sa basement ay nag-iba na ang tingin ko kay Madam. Hindi siya isang normal na tao. Siya ay isang aswang. Kaya pala madalas siyang umaalis tuwing gabi. Hindi totoo ang sinasabi niyang may kailangan lang siyang puntahan sa bayan. Siya ay nambibiktima sa baryo ng mga nagliliw-aliw na tao at nambibiktima para sa ikabubusog ng kanyang tiyan. Nanginginig na napaatras ako nang makarinig ako ng mahinang pagkalabog. Sinagilahan ako ng takot nang mapagtantong dumating na si Madam at mukhang galit na galit. Nagdadabog siya sa mga katulong niyang basta na lang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Mukhang sila din ay hindi nakapaghanda sa pag-uwi ni Madam. Imbis na sa kanyang kwarto, sa basement, dumiretso si Madam. At nagulat pa nang mapansing nakaawang ang pinto. Natataranta naman akong nagtago sa isa sa mga naglalakihang cabinet na sa tingin ko ay hindi niya ginagamit. Pinakapipigil ko ang aking sarili na lumikha ng ingay sa takot na mahuli niya ako. Kasing lakas ng dagundong ng kaba sa aking dibdib ang kanyang mabibigat na yabag nang makapasok sa silid. Tila ba sinisigurong walang sino man ang napagawi sa lugar na iyon at nakialam sa mga kagamitan niyang nakatambak sa loob. Ilang minuto lang ang itinagal niya nang matahimik siya, kaya buong akala ko'y talagang nakalabas na siya sa kwarto. Kaagad kong tinalunto ng kinalalagyan ng langis at walang babalang kinuha yon. Dali-dali kong tinungo ang pinto para lamang magulat nang makita ang nanlalaking mga mata ni Madam Rosalinda na hindi makapaniwalang makikita ako sa loob. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa hawak kong langis, tsaka siya biglang umangil. Galit na sinampal niya ako tsaka sinabing ano raw ang karapatan kong maghalughog sa basement niya, gayong hindi raw niya ako pinapayagang magpunta doon. Wala akong naisagot kaya napayuko ako. Hindi para mapahiya sa aking ginawa, kundi bilang paghahanda sa pagbangga ko sa kanya. Kailangan kong makalabas dahil umaasa akong naghihintay si Senyor Pedro sa bungad ng tahanan ni Madam. Mas lalo pa kasing nanlisik ang mga mata ni Madam nang makita niya ang dala ko. Inakusahan niya akong magnanakaw, pero imbis na matakot ay nahindik ako nang makitang tumuwad siya at nangisay. Ilang saglit lang, nagulat ako nang makita siyang dahan-dahang nag-iiba ng kilos. Sumigaw ako at talagang binangga na siya dahilan para makalabas ako ng basement. Hinabol niya ako pero nakaharang ang kanyang katulong na kay bilis niyang dinamba. Kay liksi ng kanyang mga kilos,
nang kalmutin niya ang kawawang katulong at hayok na kinain ang sariwang puso na nanggaling sa loob ng winakwak na dibdib ng babae. Yung pagkakatulala ko ay nasundan pa ng pagnganga nang makita kong lumingon sa akin si Madam at bumungis-ngis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ba binabantaan akong hindi na magkakaroon pa ng tsansang makalayo dahil gagawin niya din sa akin ang ginawa niya sa babae. Hindi ko maipaliwanag kung aswang ba siya o hindi. Pero kumakain siya ng tao at kung makasugod siya ay tila ba aswang. Nagulantang ako nang mawasak bigla ang kabilang parte ng bahay ni Madam at iniluwas si Senyor Pedro. May dala siyang shotgun at mukhang pupuntiryahin na niya ang aking amo, kaya pumagitna ako at nagmakaawa sa kanya. Sinabi kong wala naman sa usapan na papatayin niya ang aking amo, pero galit na tinanong ni Senyor kung nasaan ang bagay na ipinakukuha niya sa akin. Nanginginig na iniabot ko sa kanya ang botelyang may lamang langis. Anya, malamang ay hindi ako maniniwala sa mga ipapaliwanag niya sa akin, kaya mas mabuti pa raw na pagmasdan ko na lang ang mga bagay na mangyayari sa aking amo. Kinuha niya ang takip ng botelya at saka niya inilabas ang isang kalamansi. Gayon na lang ang pagtataka ko nang patakan niya ng kalamansi ng ilang beses ang botelya ng langis, dahilan para magsisisigaw ang aking amo. Yung ungol at atungal niya ay tila ba nasasaktan. Kaya nagtatakang napalingon ako kay Madam Rosalinda. Gayon na lang ang aking pagkasindak nang makita ang kahindik-hindik na nangyari sa kanya. Dahan-dahang nagbago ang itsura ni Madam Rosalinda. Mula sa isang maganda at kagalang-galang na babae ay naging isang nakakatakot siyang halimaw. Ang kanyang mga mata ay pumula at nanlisik. Pinaresa naman ito ng mahahabang kuko at magulong buhok. Nagkaroon din siya ng pangil at mahabang dila na kagaya ng sapalaka. Napasigaw ako nang sumigaw din siya sa labis na sakit. Pansin ko, bawat patak ng kalamansi na inilalagay ni Senyor Pedro sa kanyang langis ay siya ang nasasaktan sa hindi ko malamang dahilan. Tinitigan ko ang langis. May iilang maliliit na bagay ang nakababad sa loob nun, kaya naguguluhang tinanong ko si Senyor Pedro kung ano ba ang mayroon at bakit kailangan niyang patakan ng katas ng kalamansi ang nasabing botelya. Anya, nakapaloob sa langis ang iilan sa buhok, kuko at balat ni Rosalinda. Nilalagyan ito ng langis para manatiling bata ang kanyang katauhan. Lalabas lang ang tunay niyang katauhan kapag napatakan ng katas ng kalamansi ang botelyang pinagbabara ng parte ng kanyang sarili. Marahil daw lumapit sa isang magaling na mangkukulam si Rosalinda para maisagawa ang bagay na yon. Nilingon ko ang aking amo. Mas triple na yata ang panlilisik ng kanyang mga mata at hindi na niya magawang kumalma habang nagwawala. Hindi ko naman kinampante ang aking sarili at talagang umatras ako nang tangkain niyang lumapit sa akin. Mukha siyang nasasaktan kahit hindi naman namin siya pisikal na hinahawakan. Tanging ang botelya lamang ang pinagdidiskitahan ni Senyor Pedro. Kasabay ng pagpatak ng katas ng kalamansi ay ang pagpatak din ng kanyang mga luha. Planado daw ang pagpunta niya sa hasyenda ni Madam Rosalinda. Kailangan niyang maghiganti para sa kanyang pamilya. Dahil umano sa kasakiman ng pagiging aswang ng aking amo, ay nadali nito maging ang kanyang mga magulang. Siya pala ang lalaking mga ngaso na humabol noon kay Madam sa kagubatan. Napaatras ako dahil hindi ko akalaing may sikreto palang tinatago sa amin ng aking amo. Buong akala ko, matino siyang tao. Maya-maya pa, hindi ako nakapalag ng basta na lang niya akong sinugod at pinagkakalmot.
Wala akong nagawa kundi ang subukan siyang pigilan sa pamamagitan ng paglaban at pakikipagtagisan din sa kanya ng lakas. Tinamaan niya ng kanyang matutulis na kuko ang aking muka. Samantalang nagawa naman siyang saksakin ni Senyor Pedro ng bronseng punyal. Tsaka palang natigil sa ginagawang pagsugod si Madam Rosalinda sa amin at napatitig sa kanyang duguang dibdib. Sa halip na mas lalong magalit, nagpasalamat pa siya sa amin. Pinalaya namin siya mula sa pagkakabilanggo sa ibang katauhan. Mabuti na lang daw kahit papaano'y makakapagpahinga na siya ng matiwasay. Duguan siyang bumagsak at walang naging pagbabago sa kanyang itsura. Ang sabi ni Senyor Pedro, yun daw ang tunay na mukha ni Madam at wala na itong tsansang magbago pa. Siya ay tunay na may dugong aswang, kaya kahit ano pang gawin namin, mananatiling nakahihindik ang kanyang mukha na pinalitaw lamang ng patak ng kalamansi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Elvis, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gino. 29 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2018 dito sa aming lugar sa Bandmill, isa sa mga sitio ng Bais City. Nag-aral ako sa isa sa mga universidad ng Bais at marami-rami na ding narinig na kwento tungkol sa mga aswang. Mahirap ipaliwanag pero kung ako ang tatanungin ay naniniwala ako sa kanila. Naniniwala ako sa kabila ng katotohanang hindi ko pa nakikita kailanman ang mga anyo nila. Akala ko nga hanggang kwento na lang ang lahat ng aking naririnig. Hindi ko inakala na habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaibigan, kaanak at kakilala, ay may tunay palang aswang sa paligid na tahimik lamang kung magmasid sa amin. Tila ba kinakabisado niya ang lahat ng aming kwentuhan, lalo na kapag nariyan ang mga kaibigan kong maiingay. Ayaw niya na pinag-uusapan siya, kaya lang hindi niya naman magawang pakialaman kami sa takot na talagang mabuking namin ang tunay niyang pagkatao. Tawagin na lang po natin siyang sa pangalang Ate Edna. Siya ay kusinera sa karinderya na nasa tapat ng aming pinapasukang eskwelahan. Kilalang suplada si Ate Edna. Tahimik ito at palaging seryoso. Ayaw na ayaw din ito ang tinititigan siya. Minsan nga nang hindi sinasadyang matingnan siya ng isang estudyante, ay gayon na lang ang pagwawala niya kaya marami ang umiiwas sa kanya. Karamihan nga naman sa mga estudyante lalo na ang elementarya ay masyadong maloko. Mahilig mambulabog at nagbibiro ng hindi na talaga nakakatuwa. Minsan naman kapag nagkataong ako ang kumakain sa karinderya, hindi ko sinasadyang mapatitig sa kanya. Hindi naman siya nagagalit sa akin. Kasi hindi ko naman ipinapakita sa kanya na natatawa ako o nahihiwagaan sa kanya. Pansin ko lang, kapag tinititigan ko siya ay nagmumukha siyang balisa at hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay lumilikot at animoy hindi nagiging komportable. Tila ba hindi niya gusto ang palagi siyang tinititigan. Sabi naman ng iba kong mga kaklase, ang aswang ay ayaw na tinitignan. Nagagalit sila kapag tinititigan. Naiirita raw sila at nagkakaroon ng pagkakataong manakmal kapag nagalit. Kaya naman kapag nagpupunta ako sa kanyang karinderya para kumain, ay iniiwasan ko na lang ang gawin iyon. Karamihan sa mga estudyante, guro o kahit sinong customer na walang nalalaman sa mga usap-usapan ay kumakain sa kanyang mga lutong ulam. Pero mula nang malaman ko ang totoo
ay hindi na ako nagpakampante. Palagi na akong nagdadala ng sarili kong pagkain. Alam ko namang ligtas ako sa panghahawa kung sakali. May langis na ipinamana sa akin si Lola Dina at napapansin kong palagi itong kumukulo kapag napapalapit ako sa kanya. Sa totoo lang ay gusto ko nang ipagkalat sa lahat na tunay ngang isang aswang ang babae, pero hindi ko naman magawa. Nagkaroon ako ng ideya na baka pwede kong matyaga ng lahat ng kanyang mga kilos. Isang araw, nagkataong wala kaming pasok sa eskwelahan. Bali nangungupahan lang kami ng mama ko ng apartment malapit lang din sa pinapasukan kong eskwelahan. Ang mama ko ay sa umaga natutulog samantalang nagtatrabaho naman siya sa gabi bilang isang call center agent. Hiwalay na sila ng aking tatay na may iba ng pamilya at hindi na din ako tumatanggap ng suporta galing sa kanya. Ayaw na kasi ni mama na magkaroon pa ng ugnayan sa aking ama, kaya naman tinutulungan ko na lang din siyang umiwas para wala ng gulo. Dahil dito, nagpakalayo-layo kami hanggang sa humantong kami dito sa Manila. Malungkot ako at walang kaibigan. Pero nang magkaroon ako ng kakilala dito sa bago naming lugar, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na maging masaya. Madalas akong kwentuhan ng aking mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit nakilala ko si Ate Edna at nalaman ng tunay nitong pagkatao. Dahil nga nakukuryoso ako sa totoong tinatago niyang lihim, kailangan ko siyang matyagan at pagmasdan sa malayo. Pasimple kong ginagawa ito hanggang sa maisip kong ang sundan siya mula madaling araw hanggang gabi. Pasado 2:00 pa lamang ng madaling araw ay nakabihis na ako. Inihanda ko na ang mga dadalhin ko dahil sinabi ko kay mama na ako na muna ang mamimili ng mga kakailanganin namin para sa isang linggong konsumo. Sinabi ko sa kanya na magpahinga na lang muna dahil day off naman niya. Maliban doon, plano ko talagang sundan si Ate Edna dahil sabi ng aking kaklaseng si China ay namimili raw ito sa palengke tuwing madaling araw. Kahit natatakot, ay walang pag-aalinlangan na sinundan ko siya. Walang imik akong tumayo sa madilim na bahagi ng kalsada at naghintay ng susunod niyang gagawin. Hindi naman problema sa akin ang pagsunod sa kanya dahil may bisikleta naman ako. Napansin kong kahit may kalayuan sa aming tahanan ng palengke ay hindi siya pumapara ng masasakyan o ng kahit tricycle man lang. Para bang nananatili siyang anino na nilalagpasan lang ng iba pang mga taong paruot parito sa kalsada. Marami na ang mga tao kahit maaga pa naman. Ang iba ay namamalengke at abala sa pakikipagtawaran ng bibili nilang rekados. Samantalang maagang namamasada ang iba bilang driver ng tricycle at jeep. May mga namataan pa akong nakahilerang kakanin sa gilid ng entrada ng palengke. At nakakatakam namang tikman kaso lang dahil may sinusundan ako ay hindi ko man lang magawang tumigil kahit saglit. Pareho naming alam kung nasaan ang palengke. Kaya hindi ko alam kung bakit lumiko siya sa isang kanto at nagpatuloy sa paglalakad. Ang nangyayari kasi, nilagpasan namin ang palengke at balak niyang magpunta sa ibang lugar na hindi ko nasisiguro kung saan. Magkagayon pa man, walang reklamong sinundan ko siya at hindi na hinayaang mawala pa siya sa aking paningin. Nakita ko nang lumiko siya ulit sa isang crossing na sa tingin ko ay papunta sa isang makipot na kalsada. Nagpatuloy ako sa pagpapadyak at pinagsisikapan ko ang maging maingat at huwag magpapahalata na sinusundan ko siya. Alam kong may iba siyang pupuntahan, kaya naman kabado akong sumunod. Hindi naman ako natatakot dahil may dala akong buntot pagi
at isang dakot ng asin. Isa pa ay may nakakalat namang poste sa paligid na siyang nagbibigay liwanag sa bawat kanto na aming daraanan. Nakadistansya lang ako kaya hindi niya ako mapapansin. Nakarating kami sa isang pamilihan at may iilan na ding tao doon. Naglilinis at nagdi-display ng mga paninda. Sa tingin ko ay kakaiba naman ito sa palengke na madalas naming puntahan ng aking mama. Madalang ang mga taong namimili dito pero mukha namang malinis ang kanilang mga paninda. Ang iba sa mga tindera ay nagsisipaghanda na sa pagbabahig ng mga paninda nilang isda, karne at gulay. Hindi yata nila napapansin si Ate Edna na mas binibilisan ang lakad papunta sa kanyang pupuntahan. Kinakabahang napalunok ako at saglit na nagpahinga. Tila hindi ako naging komportable dahil nanlalamig ang aking mga kamay sa kabila ng pagtagaktak ng aking malapot na pawis. Unti-unting namumuo ang tensyon sa aking buong pagkatao. Iba lang ang kutob ko sa lugar na ito. Lamang, mahirap makipaglinawan sa mga tao lalo na't mas tinitingnan pa nga nila ako kaysa kay Ate Edna na siyang dapat kong matyagan. Sa tingin ko, alam ng mga tao sa lugar na ito ang tunay na katauhan ni Ate Edna. Kinakausap, nginingitian at binabati kasi ito ng mga tao. Nanginginig at nanlalamig na sinundan ko siya hanggang sa makarating na naman kami sa mas malawak pang gusali. Para itong isang pribadong palengke. Sa di kalayuan, may nakita akong isang stall kung saan hindi ko kayang sikmuraing tingnan ang mga bagay na mismong nakasabit sa lugar na iyon. Mangiyak-ngiyak na palingon-lingon ako sa paligid habang sapo ang bibig at pigil na pigil ang sariling bumunghalit ng iyak. Sa aking harapan, sa loob mismo ng stall na una kong nadaanan, may ilang lalaki ang abala at tila ba may mga bahid ng dugo ang damit. Sa tingin ko, sila ang mga matador na nagtatadtad ng laman ng isang hindi ko matiyak na karne. Ang alam ko lang, gusto kong masok. Iba ang hatid ng malansang dugo sa aking ilong. Naisip ko, baka katayan ng mga double dead na karne ang naroroon at mas mura ang benta kaya sa nasabing lugar naisip bumili ni Ate Edna. Siguro ay may suki na siya kaya gusto niyang doon na mamalengke. Mukha namang magiliw ang mga taong naroon. Ayaw ko kasing i-entertain ang mga negatibong bagay sa isip ko lalo na't kapag nasimulan ko ng matakot, talagang hindi na ako makalilimot at masisindak na talaga ako. Walang imik ko pa ding sinundan si Ate Edna hanggang sa makarating kami sa isang mas malaking stall. Tumuloy ang babae sa loob samantalang lumibot naman ako sa kabilang dako. Nakahanda ako sa ginagawa kong pagsunod sa kanya. May suot akong sombrero. Naglagay din ako ng peking nunal sa mukha at naglagay ako ng contact lens sa aking mga mata. Para kahit papaano'y magbago ang kulay nun. Nagkunwari akong namimili din ng karne at sumilip-silip sa mga freezer. Ibig kong himatayin sa takot nang sa pagbukas ko sa mga lalagyan ay sa halip na karne ng baboy ang aking makita ay mga putol-putol na katawan ng babae, lalaki, bata at matanda. Sa madaling salita, mga karne ng tao. Napasandal ako sa isa sa mga dambuhalang freezer at nasapo ang ulo. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo kaya gusto kong ikalma ang sarili ko. Wala akong balak na magaya sa mga taong nasa loob ng freezer na mukhang hindi maganda ang pinagdaanan sa kamay ng mga hayok sa laman na mga aswang. Napatalon ako sa gulat nang lapitan ako ni Ate Edna. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako.
Sinabi ko sa kanya na ayos lang ako at huwag na siyang mag-alala. Dahil ganito lang talaga ang nangyayari sa akin kapag ilang buwan na akong hindi nakakalantak ng tao. Humalakhak siyang bigla at tinapik ako na labis ko nang ikinataranta. Sa totoo lang, gusto ko nang magsumigaw at magtatakbo palayo sa lugar na iyon, pero pinigilan ko ang naghuhuramentado kong sistema. Sabi niya, marami daw mura ngayon. Lalo na ang mga bagong dating mula sa isang probinsya ng Mindanao. Masasarap daw dahil presko at kamamatay lang. Ibig ko din talagang himatayin na lang ng mapag-alamang ang tinutukoy niya ay ang mga taong namatay sa gera sa isang bahagi ng kabundukan ng Mindanao na kinuha lang ng iilang kasamahan niya. Inilipad lang daw ang mga ito dahil alam naman nilang hindi na ito magagawa pang ilibing ng mga kamag-anak, kaya papakinabangan na lamang nila. Makailang beses akong lihim na napasign of the cross. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o totoo ba ang pinagsasasabi niya. Bago pa man ako makapag-react sa sinabi niya, ay iniwan na niya ako at baka raw maunahan ako ng iba sa sinasabi niyang sale na parte ng laman ng karne na balak niyang habulin. Nang iwan niya akong mag-isa, ay naisip kong uminom ng tubig at naglakad-lakad muli. Tahimik naman at walang tao sa aking kinaroroonan, kaya naisip kong walang mapapagawis sa lugar na yon. Palihim kong kinunan ng litrato ang mga dambuhalang freezer, pati na mga laman nito. Wala akong nilagpasan, dahil lahat ng ito ay kinuhanan ko ng ebidensya. Walang ingay akong lumapit sa isa sa mga malalapad na dingding na sa tingin ko ay kwarto at sumilip sa naroong butas. Mukhang may mga tao sa loob. Naririnig ko kasi ang mga ingay ng nagtatawanan at nag-uusap. May nagtatadtad at nagkakatuwaan. Nakita ko sa butas na abala sa pagpili ng mga karne si Ate Edna. Akala ko karne lang ang aking makikita, yung normal na karne. Ngunit hindi ko mapigilang masindak nang makita ang iilang bangkay ng tao na kinakatay nila at parang baboy na pinagtatatadtad. Gimbal na napaatras ako tsaka naduduwal na yumuko sa aking paanan. Gustong bumaligtad ang sikmura ko sa nasasaksihan. Ni sa hinagap ay hindi ko inaasahang makakakita ako ng ganitong tagpo. Tao ang kanilang kinakatay sa loob ng kwarto na yon. Papaano nila nagawa ang mga ito nang hindi sila nahuhuli ng mga otoridad? May nakikita pa akong pinapapak ang isang tenga na animoy sobrang sarap. Malutong na ito dahil narinig kong sinabi ng isa sa mga matador na pinalutang daw niya sa mantika ang crispy tenga na iyon. Nanglabo ang aking mga mata sa narinig. Ilan sa nakita kong nakasabit ay mga buntis. Tinamaan ng baril at mga batang edad 10 pataas at mukhang ilang linggo nang nawawala. Walang kaalam-alamang mga kapamilya ng bawat biktima na ang kanilang anak ay naririto sa katayang ito. Patay na at nakasabit pa sa isa sa mga tagong lugar na masahol pa sa kinalalagyan ng mga hayop. Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Ate Edna. Inutusan niya ang matador na kumuha ng sariwa at batang karne. Gusto niya ito dahil mura na ay malambot pa. Maraming kinuha ang tagatadtad at sinabing dadagdagan pa nito ang bawat kilo niya kapag isinama niya ang mga ulo nito. Kaagad na tumango si Ate Edna sabay sabing kukunin niya pati ulo ng namatay na babae. Nag-iwan pa siya ng instruction kung aling parte ang kailangan niyang ipatadtad. Ipapagiling at sasabawan para ihalos sa bulalo upang hindi raw mahalata kaagad ang kanyang mga nilutong putahe.
Pakiwari ko ay gusto nang lumipad ng aking espiritu dahil sa matinding takot. Para akong mawawala sa katinuan habang naririnig ang pinag-uusapan nila. Halos mawalan ako ng lakas dahilan para mapasalampak ako ng upo sa likod ng malapad na dingding na iyon. Nang inilibot ko ang aking tingin sa buong paligid, para akong aatakihin na kaagad sa puso dahil sa matinding takot. Nakakalat pa ang mga nadurog na laman sa iilang parte ng katayan. May nakasabit na taong kalahati na lang ang naiwan at mukhang hindi pa natatapos na katayin. Ginawa ko ang lahat para makaalis ng walang ingay at kumaripas ng takbo. Wala na akong pakialam kung maabutan man ako, basta ang mahalaga, makaalis ako sa lugar na yon. Tumakbo ako at hindi tumigil kasi hodang hingalin ako dahil sa matinding takot. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda kapag nagtagal pa ako doon. Hindi ko namalayan na nakauwi na pala ako sa aming bahay. Niwala akong nabiling pagkain kaya inalok na lang ulit ako ni mama na siya na ang aalis. Humingi ako sa kanya ng pasensya tsaka nagpaalam na aakyat sa itaas. Pagkasarado ng pinto ng aking silid ay napahagulgol ako ng iyak. Takot na takot ako. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng mga bagay sa nakahihindik na sitwasyon. Hindi ko akalaing may mga tao pa pala talagang mas lamang ang pagiging hayop ng isipan kaysa sa mga kagaya naming tao na matino kong mag-isip. Nang mahimasmasan ako sa kakaiyak, ay nagpasya akong maglakad-lakad sa labas. Ang karinderya ni Ate Edna ay mas marami ang customer ngayon at marahil hindi na iyon magbabago. Mabili ang kanyang mga tindang ulam dahil masarap daw ang timplada ng mga ito. Nais ko na namang mahilo ng maisip ang tungkol doon. Alam kong tao ang pangunahing sangkap ng kanyang mga inihahaing putahe. Pumasok ako sa karinderya at nagpaserve ng bulalo. Alam kong inihalo niya doon ang ilang parte ng laman ng tao na may pakiramdam akong mabilis kong makikilala kung ikukumpara sa tunay na karne ng baka. Nang maihain ang aking inorder na pagkain, ay hinalo-halo ko ito tsaka ko ibinukod ang mga napansin kong kakaiba sa mga karne para ipakita sa iilang kasamahan kong customer. Kahit kinakabahan ay nilakasan ko ang aking loob para mailigtas ang mga taong inosenteng kumakain ng kapwa-tao. Nasa kalagitnaan na ako ng paghahalukay sa sabaw nang magulat ako sa aking nakuha sa mangkok. Isang putol na tenga ng tao. Gusto kong masuka nang makitang may nakakabit pang hikaw sa dulo nun. Kaya kahit wala akong nakakain, ay nagsuka ako dahilan para maagaw ko ang atensyon ng mga tao. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Ate Edna. Tsaka biglang nanlisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Hindi siya nakontento at walang babalang sinugod ako sa aking kinaroroonan. Bago pa man niya ako masakmal, ay ipinagsigawan ko sa lahat na aswang si Ate Edna. At laman ng tao ang binibenta niya sa aming mga customer niya. Nataranta ang lahat ng mga taong kumakain sa loob kaya nagkanya-kanya sa pagsipulasan ng mga tao at tumakbo palayo sa karinderya. Maging ang iilan sa mga tindera ay hintakot na humingi ng tulong hanggang sa may makapagsumbong sa mga tanod na nagkataong nasa paligid at nagbabantay sa kaayusan ng aming lugar. Hinabol nila ang kumaripas ng takbong si Ate Edna tsaka pinagtulungan na bugbugin. Nang manlupaypay na ito ay inihulog nila sa sapa ang walang malay nitong katawan. Maraming nagalit sa kanyang ginawa, kaso lang sa halip na matuwa ako ay takot ang aking nadarama. Ako ang dahilan kung bakit nabuking ang kanyang pinakatatagong lihim, kaya umaasa akong sana'y wag niya akong balikan.
Simula noon, hindi na din naman namin nakita pa si Ate Edna. Kung nasaan man siya ngayon, tanging siya lang ang nakakaalam. Tanging hiling ko lang ay wag na niyang uulitin ang kanyang ginawa. Dahil kasi sa mga bagay na aking nasaksihan ay nagkaroon ako ng matinding depresyon na kinailangang ilapit sa isang psychiatrist. 3 taon din akong dumaan sa therapy bago ako tuluyang gumaling. Nagmistulang bangungot ang nangyaring kababalagan sa akin na hindi ko kailanman makakalimutan. Sa ngayon, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. May maayos naman akong trabaho at nasusuportahan ng lahat ng pangangailangan namin ng aking ina. Kahit 2 lang kami ay masaya naman dahil nagkakasundo kami at nagtutulungan sa lahat ng mga bagay. Higit sa lahat, botong-boto siya sa girlfriend ko na malapit na niyang maging manugang. Ang tanging dasal ko lang, makapagsimula kami ng maayos na buhay at ilayo na kami sa mga kababalaghan, kagaya ng mga aswang, na alam kong nakahandang lumantak ng tao para lang malamnan ang kanilang nagugutom na tiyan. Magdasal lang po tayo palagi at mas palawakin ang pakikipaglapit natin sa Panginoon para ilayo niya tayo sa kapahamakan. Wala namang mas nakahihigit na mga nilalang kaysa sa Kanya. More power po sa inyong channel at God bless sa lahat. Ako po si Gino, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.